Alright mga kapatid, nais na daw makipag-usap ng Iran para sa kapayapaan. Yan ay ayon mga tol kay US President Donald Trump. Kani-kanina lamang mga kapatid ay pinanood natin ang balita na napakarami na ngayon ng nasawi sa palitan ng missile strike ng Iran at Israel. Pero ayon dito sa isang report mula rito sa UNTV News, inihayag ni US President Donald Trump na nagpahiwatig ang Iran na nais nitong makipag-usap upang pahupain ang tumitinding tensyon sa pagitan nito at Israel. Gayunpaman, binigyang diin ni Trump na suportado nito ang Israel at tiniyak na maayos ang kalagayan ng nasabing bansa mga kapatid. Bukod dito mga tol, ayon pa rito sa isang balita rin na panunoorin natin ngayon mga tol. Nagbabala si US President Trump sa mga naninirahan sa Tehran. Evacuate immediately. Naku po, bakit ba? Pauulanan na ba mga tol ng Amerika ang Iran kaya pinag-e-evacuate na agad-agaran ang mga naninirahan mga tol sa Kapitolyo ng Tehran. Ayon dito sa report na panonoorin din natin ngayon at bibigyan ng reaksyon, nanawagan si US President Donald Trump sa mga mamamayan ng Iran na lumisan na sa Kapitolyo ng Tehran mga tol. Naku po. Bago natin simulan mga kapatid, itong balitang to na panonoorin natin, bago natin to pag-usapan at talakayin, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Siyempre, click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Again mga tol, hindi ako magbabalita sa inyo. Tayo ay sabay-sabay na manonood ng balita habang nag-uusap, binibigyan natin ng reaksyon, binibigyan natin ng komentaryo. Kayo pwede kayong magbigay din ng komentaryo sa pamamagitan ng comment section sa ibaba. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Inihayag ni US President Donald Trump na nagpahiwatig ang Iran na nais nitong makipag-usap upang pahupain ang tumitinding tensyon sa pagitan nito at Israel. Ang sabi ay nagpahiwatig. Nagbigay ng symptoms parang ganon ang Iran na nais na nilang pahupain ang nangyayaring kaguluhan ngayon at pag-usapan ang kapayapaan mga kapatid. Iginiit din ng leader na kailangan na gawin agad ang pakikipag-usap bago pa mahuli ang lahat. Gayunpaman, binigyan din ito. So kumbaga parang kung gusto ninyong makausap, kumilos na kayo bago pa mahuli ang lahat. Trump na suportado nito ang Israel at tiniyak na maayos ang kalagayan ng nasabing bansa. They'd like to talk, but they should have done that before. It's painful for both parties, but I'd say Iran is not winning this war. Not winning this war, sabing ganon. Di mananalo ang Iran sa geran to, sabing ganon. Kung gusto ninyong makipag-usap na kayo ngayon bago pa kayo maubos o bago pa kayo mahuli ang lahat. Kumbaga parang ganon ang sinasabi rito ni US President Trump. It's painful for both parties, but I'd say Iran is not winning this war. Not winning. And they should talk, and they should talk immediately before it's too late. We've always supported Israel. We have for a long period of time, strongly. And Israel's doing very well right now. Napakalinaw mga tol ang sinasabi rito ni Trump. Kung gusto ninyo makipag-usap na kayo ngayon din, immediately. Bilisan ninyo bago pa mahuli ang lahat. Umabot na sa ika-4 na araw ang palitan ng airstrikes ng Iran at Israel na nagresulta ng pagkasunog ng mga gas fields sa Iran at pagkasira naman ng mga apartment sa Israel. Nagsimula ang kaguluhan noong June 13 matapos salakayin ng mahigit sa 200 Israeli fighter jets ang mga target sa Iran na sinagot naman ng Iran gamit ang ballistic missiles at drones. Okay, so tuloy natin itong mga balita. Sabi nga kanina ni Trump, diba, kung gusto ninyong makipag-usap na kayo ngayon din bago pa mahuli ang lahat. At kasabay niyan mga tol, eto na yung babala ni Trump sa lahat ng mga naninirahan sa Kapitolyo ng Iran. Magsilisan na kayo, immediately, evacuate immediately. Nanawagan si US President Donald Trump sa mga mamamayan ng Iran na lumisan na sa Kapitolyo ng Tehran. Ito ay matapos tumanggi ang Iran na lumagda sa nuclear deal nila ng US dahil ayon sa Iran,
Teka, putulin muna natin basahin muna natin. Iran should have signed the deal. I told them to sign. What a shame, sabing ganun ni Donald Trump. And waste of human life. Simply stated, Iran cannot have a nuclear weapon. I said it over and over again. Everyone should immediately evacuate Tehran. Naku po, eto na. Talagang mangyayari na ata mga tol ang ikatlong laban ng pandaigdigan. Na lumagda sa nuclear deal nila ng US dahil ayon sa Iran, hindi sila maaaring makipagnegosasyon habang sila ay inaatake ng Israel. Kaya nga sabi ni Trump, mga tol, waste of human life. What a shame, nakakahiya, di ba? And waste of human life. Ang sabi lang ng Iran, hindi sila pwedeng makipagnegosasyon habang inaatake sila ng Israel. Yun nga para matigil sana yung pag-atake at para matigil sana ang kaguluhan, kumbaga makipagkasundo na. Hindi sila maaaring makipagnegosasyon habang sila ay inaatake ng Israel. Nagbanta rin ng Iran na maglulunsad ang pinakamatinding missile attack. Dahil sa kabiguan ng kasunduan at pagkadismaya, nagpasya nang tapusin ni Trump ang kanyang partisipasyon sa G7 Summit at bumalik na agad sa Estados Unidos. So para saan yung kanina na sinasabing nagpakita ng tila gusto nang makipag-usap ng Iran. Pero dito mga tol, ayaw nila makipagnegosasyon pa habang may nangyayaring sigalot o habang inaatake daw sila mga tol ng Israel, diba? Kasi mga tol, nakikita natin si Donald Trump ay nagbanta na lumisan na ang lahat ng mga mamamayan sa Kapitolyo ng Tehran. Ito ba'y nangangahulugan mga tol ng all-out war? Ibig sabihin mga tol, pati ang Amerika susugod na rin o pati ang hukbo ng Amerika mga kapatid ay lulusob na rin at magsasagawa na rin ng airstrike dito sa Iran. Nako, hindi natin alam mga tol kung ano ang mga susunod na mangyayari, pero ito nakikita natin mukhang hindi pa talaga hihinto at hindi pa talaga magwawakas mga tol etong laban ng nagaganap ngayon at bagkos lalo pang titindi. Ayon nga sa balitang napanood natin, di ba, 6 na mga Pilipino mga tol ang sugatan dito sa dalawang bansang to at isang Pilipino ang critical ang kalagayan matapos nga na mabagsakan ng isang debris dahil sa nangyayaring kaguluhan mga tol o palitan ng missile dito sa Iran at saka Israel. Pero tulad nga ng lagi nating sinasabi whenever na nagre-review o nagre-reaction tayo sa mga ganito, yung mga ganitong pangyayari mga tol hindi na dapat nating ikagulat dahil bago pa man tayo isilang sa daigdig, bago pa man tayo mga tol ipanganak, mayroon nang nakasulat sa banal na aklat na mangyayari ang mga bagay na to. Diba? Nangyari na nga yung WW1. After ng ilang dekada, nangyari WW2. At after ng ilang dekada mga tol, mukhang eto na nagbabadya at mukhang magaganap ang ikatlong laban ng pandaigdigan. Kasi hindi lang dito mga tol nagkakaroon ng kaguluhan Alalahanin ninyo, patuloy pa rin ang nangyayaring kaguluhan sa pagitan ng Russia at saka ng Ukraine. Diba? Nitong kamakailan lang mga tol, nagkaroon din ng labanan sa pagitan ng Pakistan at saka ng India. Tapos by the year 2027, ang sinasabi naman ng China kailangan mapasakamay na nila ang Taiwan, which is alam naman nating hindi magiging mapayapa yon at magkakaroon din talaga ng labanan dyan. Diba? At posible pang madamay ang Pilipinas. So nakikita ninyo mga tol, talagang tumitindi ang mga kaguluhang nangyayari. Bukod dyan, syempre, paglaganap ng iba't ibang salot dito sa ating mundo. Diba? Kakatapos lang nitong nakaraang mga taon, mga tol, kakatapos lang ng pandemic. So ngayon, eto nangyayari na. Kumbaga, lahat ng hula, lahat ng mga propesiyang nakasulat sa Bible bilang palatandaan ng paghuhukom is nangyayari na. Diba? So kailangan nating makita rito mga tol is kailangan talaga natin maghanda. Maghanda hindi para sa mga gerang to kundi maghanda sa nalalapit na pagparito ng ating Panginoong Jesus. Yan ang nakasulat sa Bible. Kung di ka naniniwala sa Bible, wala tayong pag-uusapan. Ngayon, anyway, bilang mga Pilipino, ano ang masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.